The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, attorney. Araw ng mga gawa. Ano mo naman tayo, tayo, pandiinan. May hearing kami. Ikaw ba isa sa mga kinuhang prosecutor? Anyway, sige po. So ito na po sa mga nag-aabang kay Brad Jeff, kay Manong Tuts, kay Ate Nati Ocampo Versosa, at maging kay Kuya Al Mendoza. It's all yours, Brad Jeff. Well, sakto po sa araw ng mga gawa yung topic natin. It's all about pinaglalaban daw ng Diyos yung mga naapi, mga mahihirap. Okay? Alam niyo po yung realidad natin dito sa Pilipinas, laging nire-report dito yan, mga inaapi sa trabaho, nilalamangan sa negosyo, hindi napapansin ng sistema natin, naagrabyado dahil walang koneksyon. Minsan naisip natin, wala namang mangyayari kung lalaban tayo sa mga makapangyarihan na yan at mga kawatan na sinasabi lagi ni Manong Ted. Ito po yung mga patuloy na nananamantala, nanlalamang, gumagamit po ng mga posisyon. Ang tanong, may pakialam po ba ang Diyos sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Ang ganda ng verse natin, dalawa actually itong verses natin, medyo mahaba. Mga Kawikaan 22 hanggang 23. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. Wow, medyo matindi po itong verse na to, no? God defends the oppressed, sabi po rito. Pagtatanggol daw po ni Yahweh. So, ang ibig sabihin po, God sees injustice, God hears the cries of the poor, and God takes it personally. Ang sabi po rito, God will act. Aagawan niya ang mga nangaagaw. What was taken unjustly, ididil daw po mabuti ng Diyos. Kaya po, kung kayo po yung mga nakikinig, and sinasabi nyo, Pastor, parang tagal ko na nabubuhay. Wala naman. Kapit lang po. Ang Diyos po ay hindi bulag. Para siyang CCTV, ano? Akala natin wala nangyayari, pero naka-record. So sa mga minimum wage earner na, alam niyo po yon, hindi inuhulog ng amo niyo yung SSS at Pag-ibig, mga OFW yung inabuso sa ibang bansa, mga manggagawa po na underpaid pero overwork, mga korupsyon at injustice sa sistema na nagdudulot po ng kahirapan lalo sa mga tao, hindi po nananahimik ang Diyos. Hindi bulag ang Diyos. So, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Unang application natin, practice integrity. Kung kayo po ay nakakaangat ng konti sa buhay, kahit sa mga kasambahay natin, driver, huwag kang manlamang. Kahit may pagkakataon ka, huwag mong abusuhin. Hindi. Pagka hindi naman hindi naman aalis siya kahit pasweldoy mo na maliit. Hindi po. Gawin nyo yung tama. Number 2 is stand for the oppressed. Maging boses po tayo sa mga walang boses. At yan nga po yung patuloy na paglilingkod ng aking dalawang kasamahan dito. Maging boses tayo sa mga walang boses. And lastly, before we end in prayer, trust God's justice. Kung ikaw ay naapi ngayon, hindi ka nag-iisa. May dating din po yan. Hindi lang siguro sa timetable natin, pero katulad na nakaprint sa t-shirt ni Manong Ted, darating po yan, darating ang hustisya. So tanong, may mga pagkakataon ba na ikaw mismo nanamantala ka sa maliliit? Magsisipo tayo. Pangalawa, paano ko ititreat yung mga walang laban? And lastly, may injustice ba ako nakikita na dapat kong panindigan? Mga Kawikaan 22 hanggang 23, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakahirap, Lord, nitong minsan paniwalaan sa dami, Lord, na injustice nangyayari sa bansa namin. And seemingly, yung nakakalusot. Iba nga, Lord, nakamatayan na yung mga pinagagawang karumal-dumal sa mga mahihirap. Pero Lord, naniniwala kami sa eternal justice mo na hindi makakalusot sa iyo ang mga bagay na to. Tulad ng isang kwento mo sa Biblia, yung isang mayamang ng oppressed na mahirap, nasa impyerno ngayon at nagdurusa. Kaya Lord, patawarin mo kami, Lord God, kung minsan naiinip kami. At sa mga tao, Lord God, na nasa ilalim ngayon at naaapi, patuloy lang silang kumapit sa iyo at manindigan na ikaw ang Diyos na nakikita sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito sa amin po napakinggan na aral at mensahe mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Bless his mission.
pati po ang mga taong nakikinig sa aming programa at ito po ay inaabangan araw-araw. Lord, ka na pong bahala sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you muli, Brad, sa iyong napapanahon at makabuluhang mensahe at aral this morning. Tatawagin ko lang yung anak ko. Anak, halika rito. Sabi ng nanay ko, nag-message. Aba anak, napakatangkad pala talaga ni Pastor Jeff. Pati yung mga kasamahan natin sa baba, nagulat daw sila. Hindi. May basketball player na dumating. Oo. Hindi. Kasi po si Chacha, talaga po nag-shrink siya. Hindi, matangkad ka dati. Parang lumiit ka. Kaka-exercise mo. Ano bang height mo, Pastor? 5'11". Yan. 5'11 naman. Maliit lang tayo. Anyway, sige, so Brad, meron ka bang plug ngayon para sa ating mga dapat na abangan? Ano bang pinagkakabalahan natin? Well, bukas, Brad Ted, wag sila mawawala. 4:00 po yan sa Anchor Church. Live po yan sa Facebook at YouTube natin. Yun yung full service na kumbaga mass na ginagawa natin. Pero mamaya, 10:00 po sa Perfect Mornings naman with Ateng Cheryl. Kasama po natin yan. So, Okay, sige. Salamat. So Brad Jeff, salamat na marami. And, Thank you, we'll catch you Pastor. again on Monday. Alright, salamat po. thank you. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.